Yon, kamusta mga kapatid? Brothers nga pala, isang mapagpalang araw sa lahat. Eto, mainit-init pa. Pakinggan natin yung side naman ni Damsa sa suntok issue niya kay Brad Tiger. Eto, panoorin natin to, mainit-init pa to, bagong video lang niya. May nag-interview sa kanya tungkol sa suntok issue niya sa battle nila ni Brad Tiger. Yon, to, panoorin natin mga kapatid. Let's go! Ginong Damsa, magandang gabi. Oy, Tol. JC Valerio from Carnations Worldwide. At may mga ilang katanungan na kami dito na gusto ko itanong sa iyo at ito ay nanggaling sa mga netizen. At okay lang ba na itanong ko sa itong 5 questions na to? Okay. So ayun, Ginong Damsa, ang unang katanungan natin ay ano ang nagtulak sa iyo? Bakit mo sinuntok ang iyong kalaban? Unang-una, kaya ako nagawa yung bagay na yun dahil kung nabasa mo yung post ko nung nakaraan, nagsiset up kami kasi New Year nun nagsiset up kami ng sound system saka ng mga tables para dun sa party namin. And then dumating tong dalawa, nagamon sila ng freestyle, magkalaban daw sila. So parang ako yung tumayong MC nung battle nila. Ang pinagtataka ko lang, siyempre magbabattle sila, sila yung magkalaban. Nagulat na lang ako, biglang ako yung binanatan. Tapos medyo hindi ko gusto yung mga sinabi niya dun na about sa anak ko. Yung anak ko kasi bilang ama, yung mawalan ka ng anak, napakasakit nun. Pero yung gawin mo pang katatawanan, mas masakit yun bilang ama. So nakiusap ako sa kanya na huwag niya akong personalin, pero nag-focus ulit sila, bumanat ulit. Ako na naman, may narinig na naman akong di maganda. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko yung mikropono kahit hindi ako yung kalaban niya, bumanat ako sa kanya. Nadala na ako pero pinakita ko talaga sa kanya na naggalit ako, na pikon na ako. Kasi sinabi ko pa sa kanya na bibigosan ko siya Pero ang ginawa niya, inangasan niya pa ako. Imbis na mag-tone down siya, parang hinamon niya pa ako. Inangat niya yung frat shirt niya. Napanood niyo namin sa video. Respect sa Alpha Caparo, hindi ko kagustuhan yun. Yung nangyari na yun. Talagang na-provoke lang ako kasi nakikita nyo naman Hindi ako ganong klaseng tao. Kahit kanino nyo itanong, sa lahat ng nakasama ko, never akong napikon bilang battle MC. Sobrang tagal ko sa larangan. Alam mo, para sa akin, ito sa lahat ng mga tropa, salamat sa mga nagtanggol sa akin. Salamat sa inyo. Pero meron lang akong hindi papaboran dun sa sinabi nyo na may respeto tayo sa isa't isa, lalo pag kami bayad. Ako kasi, hindi basehan sa akin yung bayad Kumbaga, iba kasi talaga yung bumabattle ka lang sa totoong pine-personal ka di ba? Tsaka pangalawa, hindi naman yun hindi naman yun liga Wala naman tayo sa liga para gumamit tayo ng mga salitang hindi naman dapat. Pangatlo, nakainom ka. Diba? Ako sobrang tinuko noon. Ang pagkakamali ko lang talaga, nanakit ako. Pero after naman nung nangyari na yun, nagkaayos kami na naging okay kami. Nagkapatawaran kami. Kinausap ko siya, naganto yung mga sinabi niya. Hindi na raw niya maalala kasi nga nakainom. So naiintindihan ko yun. Talagang ang naging pagkakamali ko lang, sinaktan ko lang. Ngayon, na-upload siya sa so kailangan kong tanggapin kung ano yung mga masasakit na sasabihin sa akin, walang problema. Pero huwag niya lang sana dumating sa punto na sakitan. Siyempre, tao lang ako. Pag nasaktan ako, kaganda rin ako. Ganun lang naman yun Pero hindi ako nagbubuhat ng bangko. Hindi ako nagmamataas. Ibinaba ko na yung sarili ko kasi talagang mali ako sa ginawa ko. At paalala lang din sa lahat ng mga fan, mga aspiring, sa lahat ng mga tao na akala nila porque battle rapper ka, pwede kang bastusin. Siguro ilugar lang natin. Kasi gaya nun, ang nakakainsulto man nun, pare-parehas tayong taga ron. Di ba? Yun yung Maraming salamat, Ginong Damsa. Sa ikalawang katanungan natin ay, totoo bang pikunin ng isang Damsa pagdating sa battle? Ay, hindi
hindi talaga ako napipikon. Sa totoo lang, yung mga lumalabas ngayon, yung mga ina-upload ng iba't ibang mga battle MC na nakalabang ko, na umahamba ako. Kasama sa ano yun eh, alam mo yun. Kumbaga, yun yung naglalagay ng timple. Bilang ako, syempre, nakilala ako ng tao na damsa, medyo astigin, nagbo-boxing, diba? So, hindi naman ako pwede magpakita ng malambot na karakter, kaya pinaninindigan ko na lang. Pero hanggang doon lang naman yun. Never ako nanakit. Kauna-unahan lang to na may nasaktan akong tao. Sa ikatlong katanungan natin ay kamusta na kayo nung nabalitan mo? Okay na kami ngayon. May mga plano kami kasama si Mike Marce ng Easy Days sa yung ibang tropa doon sa lugar namin. Ang plano nga namin, kasi si Buboy Tigre talaga, matagal na siyang nag-freestyle. Since parang 2015 or 16. So, basta matagal na siya nag-freestyle. So ako, ang nakikita ko, parang ang pinaka magandang magagawa ko na lang para sa kanya, since hinahanap na siya ng tao, bibigyan ko siya ng break. Hindi ito pang palubag-loob. Bibigyan ko siya ng break kasi nakita ko may pangarap talaga siya. Ilalaban namin siya kay Oji Woon. Nag-usap na kami ni Gar, Polly, yan. Inayos na namin. So, abangan nyo. Lalabas si Buboy Tigre. Hintayin lang natin kung kailan yung magiging setup ng dalawa. Sana matulungan natin si Buboy Tigre kasi mataas din yung pangarap ng tao. Okay, maraming salamat Ginoong Damsa. Bali, ito na ang pangalawa sa huling tanong natin. No? Tanong din ng netizen, sa tingin mo ba ay tama ang ginawa mo na pagsuntok doon sa yung freestyle? Kung ako yung tatanungin, dinipensahan ko lang naman yung bilang magulang, di ba? Natural na reaksyon ng magulang. Lalo na kung wala na nga yung binabastos ng tao. Talagang bilang magulang, makakagawa ka ng di maganda. Pero para sa akin, mali yun. Bilang damsa, bilang battle rapper, bilang hinahangaan ng mga ibang tao, ng mga kabataan, mali yung ginawa ko. Sana maintindihan nyo lang din na tao lang ako at tatay ako. Kasi karamihan ng bumabastos sa akin, sigurado mga walang anak yan eh. So hindi nila ramdam yung naramdaman ko. Kaya naiintindihan ko kayo lahat. Mali yung ginawa ko. Salamat Ginoong Damsa, at ito na ang ating pinakamuling tanong ng galing din sa netizen. Anong masasabi mo sa mga bashers na agad inusgahan ang napanood nilang video ng panununtok mo sa iyong kalaban sa pagkakas? Yung naging reaction nila, normal yun. Bilang tao, normal yun. Kung isang pahina lang yung makikita mo, talagang mali. Lalo dun sa nangyari namin na hindi naman siya na-capture nung video, yung pambabastos sa akin, talagang maling-mali na yun. Maling-mali na ako dun. So, ang masasabi ko lang dun sa lahat ng mga umuhusga sa akin, sige lang, husgahan nyo lang ako. Lalabas din naman ng totoo, at hindi naman talaga ako yung taong nakakagawa ng ganun. Kumbaga ako, nadala lang ako ng bugso ng damdamin ko. Dahil yun nga, ulitin ko, magulang ako. Hindi nyo ako masisisi bilang magulang. Sisihin nyo ako bilang damsa, pero bilang magulang. Hindi ko pinagsisisihan yun bilang magulang. Pero bilang damsa, pinagsisisihan ko yun. Kaya okay lang sa lahat ng mga bashers at sa lahat ng mga fans and sa mga solid na fans, solid pa rin, pinagtatanggol ako kahit na ganun yung nangyari, yung ginawa ko. Sobrang nauga yung parang di lang buong Pilipinas, buong mundo nauga sa ginawa ko. Pasensya na kayong lahat kung medyo kakaiba yun. Ayun, sana mapatawad nyo ako kung ano man yung mga pagkakamali na nagawa ko. Pero ulitin ko bilang ama, hindi ko pinagsisisihan yun. Pero bilang damsa, nagsisisi ako sa ginawa ko yun.